I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is
will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful. Naimbag, good morning kakabsat. Baro nga alaw, baro nga parabor. Yan, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga na tayo ay nagsama-sama ulit sa ating devotion, no? So, especially mga working singles, gising-gising na. At tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos ngayong umaga na to, no? So, yun. I encourage mga working singles, pakigising na yun, mga working singles na kasama natin dyan. Yan. So, yan. Pakitag nyo na rin. So, para baka mag-notif, biglang gising sila. So, yun. Alright. At magandang umaga din sa kasama ko dito, mga hosts. Yan. Si Ma'am Jenida. Ma'am Jenida, ba may gusto kong batiin? Amen. Nasobrahan sa sorry nasobrahan sa strawberry nasobrahan sa strawberry juice shake kagabi. Gabing-gabi na eh. Nag-shake pa eh. And yun na. And okay, naimbag nga Thursday morning kakabsat, and once again it's April 10 sa ating pong kalendaryo, and ngayong Thursday morning ay enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. And Ma'am Bergie, good morning sir. And good morning po sa ating lahat, mga working singles. Nasaan na kayo? Ayun, at si Ma'am Sabel, inaantay pa. Good morning. Sabi ko kay Ma'am Sabel, mag-special number siya eh. Yan. Alright, batayin natin din yung mga kasama na dito ng live viewers.
Simulan natin kay Ma'am Krisha. Ma'am Krisha, yung microphone. Pakibigyan ng microphone para marinig. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Enjoy natin yung pakikinig ng Word of God. Good morning po sa lahat ng mga nanonood. Alright. Yun, good morning. At wala pa tayong kasama sa Google Meet. Wala pa. So, talagang napusog ata sila sa Giant Pizza na Ma'am Janida. Mahirap pala magpakain ng Alright, so dako tayo dito sa ating FB Live. We have 13 viewers for now. And yun, working singles, comment down para makita namin, no? At good morning kay Ma'am Joyce Banao. Yan, pinakauna nag-comment. Sir Digno Velasquez, good morning. Sa aking mother, good morning. Sir Vicky, kaka-birthday ng kagabi. Yan, birthday niyo ulit. Sir Asherto Manzano, good morning po. Kay Pastor, good morning po, Pastor. Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Ma'am Rolin Sanet. Ma'am Emilia Wayaway, good morning po. Sir Salvador Bore, good morning po sa inyo. Ma'am Mayra Zalarzon, good morning. Sino pa? Ma'am Agabita Amlos, good morning po. Sir Juni Narziza, good morning po. Sir Salvador Bore, good morning. And then kay Sir Ariel Momecha, good morning po, sir. Ma'am Jen Campana, good morning. Ma'am Gina Manzano, good morning. And Ma'am Ruan Nasaga. Okay, Ma'am Ruan. Good morning po sa inyo. At maraming salamat sa panonood ng Brother Meshach. Bihira si Meshach. Dapat nandito na si Brother Meshach. Kasama ko dito, dapat 4 na tayo. No? Kasi working single si Meshach. Yan. So, sa lahat ng nanonood pero hindi nag-comment, good morning pa rin sa inyo. At yun, sama-sama tayo mag-aral ng salita ng Diyos. Yan. And napakaganda, no, sa ating talakayan is napakaganda yung usapin natin, no? It's all about committed. Year of commitment. Yan. So, nung last Thursday, nasimulan po namin na committed to obey God's word, no? So, napakaganda, no? Nandun yung pagsunod natin sa salita ng Diyos. Kasi kapag hindi natin sinusunod ang salita ng Diyos, curse yung mangyayari sa atin, no? Curse yung mangyayari. So, napakaliwanag po, no? Na andito yung church na tinuturuan tayo na para, no, magkaroon ng blessing, i-bless tayo ng Panginoon, and maging blessing din sa iba, no? Kasi kasama na yan eh. Kapag sumusunod ka, nag-o-obey ka, nagiging blessing ka sa iba. It gives encouragement, no? So, makita mo pa lang si Ma'am Janida, ito yung pinakamasunurin na. Very obedient na anak ng Diyos, di ba? Yan. So, yun, di ba? So, it gives encouragement sa iba. So, yun. So, nasimulan po namin ang aming introduction, no? So, tuloy-tuloy ang lesson natin. The whole month of April is all about obey the God's word. Yan. Word of God. So, yun. Na kung saan, bilang isang anak ng Diyos, no? Maganda. Bilang isang anak ng Diyos, tayo ay nag-o-obey, no? Sa Panginoon. Yan. So, buksan natin dito sa sa Joshua chapter 1 verse 8. Very well-known verse, no? Very well-known verse. Pares ba? Kinapi ko yan. Sabi ko, ito siguro yung lesson ni Ma'am Janida. Yan, very well-known verse, no? Joshua chapter 1 verse 8. Sabi po dito, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night,
that thou mayest observe to do, according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So makikita po natin dito na this book of the law, no? Na kung saan ito yung tinutukoy dito is yung word of God, itong Bible na hawak natin. Kung saan bilang isang anak ng Diyos, no, na andito yung command ng Panginoon. Kasi sabi dito, no, sabi dito sa, yan, thou shalt meditate therein and that thou mayest observe to do. No? So, to do. Yan, na kung saan, gagawin dapat natin. No? Sa kung saan, hindi lang natin dapat to binabasa eh. No? Na kung saan, shall not depart out of thy mouth. Hindi dapat mahiwalay sa ating, sa ating bibig. No? Na kung saan, andito yung yung sharing natin eh. Like yung preaching kagabi, napaka big encouragement sa atin, no? No, saan ando yung soul winning natin, dapat hindi mamatay, no? Hindi mamatay. Bakit? Word of God yung yung gospel yung sinishare natin eh. And word of God yung sinishare natin. So, hindi dapat mapahiwalay sa ating bibig, no? Nasa shall not depart of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Yan. So, yan, hindi lang dapat mapahiwalay, thou shalt not depart from thy mouth, kundi i-meditate natin yung word of God. Kasi pangit naman, 'di ba, na kung saan andun yung pagsunod natin, pero hindi maliwanag yung pagsunod natin, no? Bilang sa anak ng Diyos. Na kung saan kaya nga meron tayong simbahan na laging nag-aaral ng Word of God. Bakit? Upang sa ganun, maging maliwanag, no? Maliwanag sa atin kung ano na nga ba yung susundin natin, no? So, yun. Napakaganda. Bilang isang anak ng Diyos is, maliwanag yung pagsunod natin. Hindi yung susunod tayo for compliance lang, no? So, huwag ka nang sumunod, no? Huwag ka nang sumunod kung for compliance lang yung kwan natin. Kaya nga, napaganda bilis sa anak ng Diyos, andun yung kuhan natin. Pagsunod na clear sa atin, no? Clear sa atin. Kasi, andun eh, i-meditate natin day and night, hindi lang sa araw, kundi pati sa gabi. So, maliwanag, no? Na kung saan, we are obeying God's word, na kung saan, maliwanag sa atin, bakit tayo sumusunod. Bakit natin susundin yung word of God na yan? Kasi andun yun. Andun yung kwan natin eh. Kung maliwanag sa atin, no? So, magagawa natin or masusunod natin ng maayos kung ano yung man yung nakasulat dito sa word of God. Ito. At then, sabi dito, thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written. So, according to all, no? According to all that is written. So, kung ano man nasusulat dito, gagawin natin. Nandun yung obedient natin, no? Na kung saan, andun yung yung blessing ng Panginoon sa atin. Kung talagang sinusunod natin yung salita ng Diyos, di ba? Hindi naman 100%. So, ilang command pa lang ng Diyos, hirap na tayo yung ikukompletuhin mo pa, susundin mo pa buong di ba? Kung saan, parang pagdating sa, yun nga, pagdating sa soul winning, minsan talagang, talagang hirap ka pa, no? Kaya nga ako wala nakakon na yung soul winning everyday ko, nalaktawan na. Pero tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Start ulit. Yes! Start ulit ngayon. Yes. So, wag minsan kasi andun yung di ba, nalaktawan na. Sa next day na ako mag-soul winning. Pero yun, andun pa rin, we do our, try ko pa rin yung best ko, no? Na kung saan, andun yung soul winning pa rin. Kasi, kapag, doon na mamatay yung yung ating soul winning life. Na kung saan andun yung mga reasons natin, nagpa-pop up na lang.
yung pagod ka sa work, talagang why not, di ba? We spend 5 minutes patuwin other, no? So, napakaganda kasi it is the word of God na sinusunod natin, no? Kaya nga, gumawa tayo ng commitment na sundin natin yung word of God. Kasi, andun yung andun yung papakita natin kung gano'n natin kamahal ang Panginoon, no? It is the heartbeat, no, ng Panginoon, yung soul winning. Kaya tayo mga young people, mga working, despite of our schedule, no, na kung saan hindi dapat mawawala yung pagsunod natin sa Panginoon. Then, hindi lang soul winning, kundi yung giving natin, yung church attendance natin, sunod-sunod na yan no? Kapag sinusunod natin yung word of God, no? And kung sinusunod sinusunod talaga natin yung word of God, is magagawa natin, no? Yun nga, napaka-basic lang yun, di ba? Napaka-basic yun, pero mahirap talaga i-maintain, no? Kaya nga, thou shalt meditate day and night, no? Na kung saan, binabasa talaga natin yung word of God, and hindi lang dapat, yung mga working singles, no? Hindi lang dapat Sunday lang natin nabubuklat yung Bible, no? So, yan, na kung saan, dapat everyday, may devotion tayo, iba yung online devotion, tapos meron din tayong self-devotion, nabasahin natin yung Book of Proverbs, yan. Or, yun, kung meron tayong binabasa natin yung the whole Bible para malaman natin yung mga command ng Panginoon, no? So, napakaganda bilang anak ng Diyos na i-meditate natin yung Word of God, and yun, andun yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, no? Na kung saan, hindi lang dapat attend na kayo dito sa service, andun lang natin babasahin nating Bible, no? Nakakalungkot po yun. So, paano tayo lalago bilang isang Kristiyano? Paano na natin susundin ang Word of God kung hindi natin binabasa, no? At i-may meditate, no? So, napakaliwanag yan. According to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous. Yan. So, ano ibig sabihin yan? Prosperous is yung dyan ka talagang lalago, no? Na kung saan, like sa business, diba? Or sa ating trabaho. Kung ikaw ay napakasipag, no? At kung ikaw ay business owner, no? Napakasipag, 24 hours ka nang nagtatrabaho, syempre, lalago yan, yung business natin, no? Prosperous, yan. At bilang isang Kristiyano, yan. Kung sinusunod natin at ginagawa natin yung salita ng Diyos, is tayo ay lalago bilang isang Kristiyano. Hindi yun kaakibat na yun Na hindi pwede mahiwala yun Once na ikaw ay very obedient, is ikaw ay lalago bilang isang Kristiyano. Okay? At yun nga, i-bless tayo ng Panginoon. Diba? Tayo bilang isang nag-work, no? So, bakit tayo nag-work? Para maging successful sa buhay, no? Kung saan, kain tulog ka na lang balang araw. Diyan yung malaki na yung retirement fee mo. Kahit araw-araw, mag-order ka ng giant pizza, pwede. And invite mo lang si Ma'am Ginida. Taga-ubos. Yan. Di lang prosperous ang dala kapag tayo ay very obedient sa word of God, kundi then thou shalt have good success. Yan. So, ang sinasabi dito sa Bible, yung success na yan, is andyan yung yung spiritual life natin is very fruitful, very productive, no? So, it means, na kung saan, andyan na, magkakaroon na ng product yung ating spiritual life. No? Andyan yung, di ba? At tayo ay masipag mag-soul winning, mag-disciple. Andyan, magkakaroon ka ng bunga. No? So, you have success. No? Hindi lang, syempre, sunod-sunod na yun Pati sa ating career, no? Kung talagang sinusunod mo yung word of God and talagang andyan, naging buhay mo na yung word of God, makikita sa'yo, ibibless ka ng Panginoon, and yung business mo or yung trabaho mo is magiging blessing ka pa doon. So, yun ang sinasabing success. O kaya napakahalaga, we are commit ourselves to obey the word of God.
no? Napakahalaga na kung saan, kung makita lang natin, no, na tayong mga working singles na hindi lang tayo pupunta dito sa Sunday, attend, tapos nakakalungkot, Sunday morning pa, hindi na kayo bumabalik ng hapon. So, paano tayo lalago bilang isang Kristyano? Paano tayo magiging obedient, no? Na anak ng Diyos. Paano, di ba? So, yun nga, is a command of God na, yun, tayo yung attend ng services. Then, yun nga, na kung saan, makikita natin dito yung paglago natin bilang isang Kristyano. Kaya mga working, no? Kung saan, tayo ay, andun dapat yung, kung natin, yung, very obedient sa Word of God. Pagdating sa pananambahan, andun yung pagsunod natin sa command ng Panginoon, sa giving, sa soul winning, discipling, sa pagdadala ng bisita, andun dapat. Kasi tayo yung may mga nakatingin sa ating mga college, high schooler, 'di ba? So paano na lang, 'di ba? Na kung saan tayo mga working singles wala tayong involvement, no? Paano na lang yung mga sumusunod sa ating mga high schooler, college, no? Mga juniors. So why not, 'di ba? So yun, kaya andun yung encouragement ko bilang isang yun, kasama niyo din yung mga working singles, then yung mga nagwo-work sa labas, no, kung saan napakaganda na maging obedient din tayo sa salita ng Diyos, no? Yan. So, alam ko maraming sasabihin si Ma'am Janina. Yan, batiin ko muna dito yung kasama natin dito sa sa Google Meet, si Brother Philip. Good morning sa Brother Philip. Yan. Thank you. Oh, thank you. At yan. Si Ma'am Sabel. Si Ma'am Sabel. Kasama natin si Ma'am Sabel. Good morning. Yan. Good morning. Naimbag at sapa. Yan. Sorry, I'm late. Na, may kape to may kape. Yan. Sige. Ma'am Janida. Amen. Good morning po ulit sa atin. Ma'am Sabel, may penalty ka daw kapag late. Sunday na. Sa amin kasi pag may uma-absent sa aming host, nagpapakape yan Kaya pag may na-late din daw siya. Yan. So anyways, dito po tayo sa Proverbs chapter 3. Yan. Proverbs chapter 3. Yan, at sa atin, kung nagbabasa po tayo ng Proverbs every day, sa isang buwan ay nababasa po natin ito once. Ibig sabihin, kung araw-araw nating binabasa to, yan, in 1 year, 12 times. 12 times a year na nadadaanan natin ito, nababasa po natin ito. Yan, Proverbs chapter 3 verses 1 and 2. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For length of days and long life and peace shall they add to thee. Yan, okay. And dito po sa Book of Proverbs, alam naman po natin na walang ibang sumulat neto, kundi ang pinaka-wise na tao na namuhay sa mundong ito. Walang iba kundi si Solomon. And then dyan sa verse 1, yan, sabi po dyan, my son. Yan, ini-indicate niyaan yung words addressed to a son. Diba? My son. Okay? Yan. So, sinasabi po niya dyan, ina-address niya sa kanyang anak, nasabi dyan, na ini-indicate niya na yung mga susunod, na yung mga susunod na mga talata dyan ay ina-address sa isang anak. Yan. So, bilang isang anak ng Diyos, yan, why not naian natin yung sarili natin na tayo yung kinakausap dyan sa verse na yan. Yan. So ano po yung sasabi dyan? My son. And sabi dyan sa kasunod, and forget not my law. Diba yung pinag-uusapan natin ngayong buwan na ito ay patungkol sa committed to obey God's word. Yan. So sabi dyan sa pangalawang phrase, forget not my law. Yan. So, and diyan sa verse na yan, mapapansin po natin na nag-uumpisa siya sa warning. Yan, di ba? Kinakausap niya yung ina-address sa kanyang anak.
And then, merong warning po dyan sa verse 1. And so, ano po yung warning po dyan sa verse 1? Forget not my law. And ano po yung ibig sabihin ng forget po dyan? And to be oblivious. Ano ibig sabihin ng to be oblivious? Lacking active conscious knowledge or awareness. Yan, so hindi lang to be oblivious. And sabi po dyan, yung ibig sabihin ng forget dyan ay to mislay. And ibig sabihin niyan is to put in unremembered place. Diba? Yan sabi dyan, forget not. Yan, so sabi ng Bible dyan, huwag natin kakalimutan, huwag mamimislay yung law po dyan, hindi po yan tumutukoy sa personal na law. Okay? But then yung sasabi dyan, yung God's word that He had internalized and made personal. And diba, hindi yung sarili niyong batas dyan, kundi yung salita ng Diyos yan, yung law po dyan. And so ano po yung sinasabi po dyan? Forget not. Diba? Huwag nating kakalimutan. And sabi dyan, to put in unremembered place. Diba? Pag may narinig tayo patungkol sa salita ng Diyos, huwag nating kakalimutan, lagi po nating tatandaan yan. Merong ang verse dyan sa Bible na nagsasabi dyan na bind them upon the fingers, diba? Write them upon the table of thine heart. Ibig sabihin yun, iuukit natin sa puso po natin. And i-observe po natin yan. And ano yung pangalawa po na sinasabi ng Bible po dyan? And but let thine heart keep my commandments. Okay? Ano pong ibig sabihin ng word na keep? Yan, ibig sabihin po ng word na keep. Saan yung ibig sabihin po ng word na keep po dyan. Yan, dyan sa verse na yan, to practice. Okay? To do, to perform, to obey. Yan. So, ano yung ipaperform natin? Ano yung ipapractice natin? Ano yung susundin natin? Saan tayo magpapakumbaba? Saan po siya? Sabi ng Bible, my commandments. Yan. At tumutukoy po yan sa commandment ng Panginoon. Diba? Maalala nyo yung lesson po natin patungkol sa names of the Bible. Diba? May ibang tawag kasi sa Bible, hindi lang Bible eh. Diba? And so, sa Book of Psalms, and mababasa natin sa Psalms 19, and yung ibang tawag sa Bible. Ano po yung sasabi sa Psalms 19? And yung law, yung commandment, tumutukoy yan sa salita ng Diyos. Diba? Ano yung sasabi po dyan sa verse 1? Forget not my law and keep my commandments. Ano yung susundin po natin? Ano yung hindi natin dapat kakalimutan? Yung salita ng Diyos na ating naririnig o ating pong nababasa. And kaya nga, after natin na makinig ng salita ng Diyos, what's next? Ano yung kasunod dyan? Dapat meron tayong commitment to obey God's word. And diba? And last time nabanggit natin na when it comes sa obedience, yung pagsunod natin sa salita ng Diyos, hindi partial. Na hindi lang natin pipiliin yung parang comfortable ako dito, ito yung susundin ko. And diba? And then hindi siya partial. Nabanggit ni Sir Christian kanina. And yung sinasabi ni Joshua. Yan, so all. And diba, hindi yung pipiliin natin, yung susundin natin na narinig natin mula sa salita ng Diyos. And then yung pagsunod po natin, paano tayo dapat sumunod? And nabanggit din last time na yung pagsunod natin sa salita ng Diyos ay dapat immediate yung pagsunod natin, hindi yung delay. Ay, parang next month yata ako susunod sa soul winning kasi medyo busy yung schedule ko ngayon. O, di ba? Yan, nadidelay yung obedience natin sa salita ng Diyos na napakinggan po natin. And so, again, when it comes sa obedience, dapat hindi partial yung pagsunod natin at hindi rin delayed. Yan, sabi nga nila, delayed obedience is disobedience. Di ba? And then, mapapansin po natin dyan sa verse 2 ng Proverbs chapter 3, and andyan po yung blessing kapag natutunan nating mag-obey sa salita ng Diyos. And diba? Diyan sa verse 2, sinulat po diyan sa sinasabi po diyan sa verse 2, and kung ano yung makukuha natin kapag natutunan nating maging committed, diba? Hindi natin pinipili yung sinusunod natin na salita ng Diyos, and hindi natin pinipili yung isa sa buhay po natin. Itong giving, wag muna kasi parang medyo gipit ako ngayon. Yeah, wag muna to. Pag medyo magbibigay ako pag medyo malaki-laki na yung sweldo ko or medyo tumaas yung sahod ko or marami ako nakuha sa mga sidelines ko. O, di ba?
Yan. So, partial yung pagsunod kapag ganun. Yan. Pero anong sabi dyan? Kapag committed tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos. Unang-una nang sabi ng Bible dyan sa verse 2, for length of days. And diba? Lahat naman tayo gusto nating humaba pa yung diba? Humaba pa yung tinatawag yung length of days kasi dyan. Yan, pinapakita dyan yung long and prosperous life. Long and prosperous life. Diba? Si Sir Christian siguro gusto mo pang makita yung apo mo sa tuhod, Diba? And long and prosperous life is yung unang-unang makukuha natin kapag matutunan natin maging committed sa pagsunod ng salita ng Diyos. Diba minsan sinasabi natin, bakit diba naririnig natin, ako naririnig ko nung bata pa ako nito, yung masamang damo mahaba yung buhay. Diba? Maraming gano'n na naririnig natin diba? Masamang damo mahaba yung buhay. Pero ang tanong ko naman diyan, mahaba yung buhay niya, pero ang tanong, prosperous ba? Diba? Okay, mamaya, sabi diyan, and long life and peace. Okay, mahaba yung taon niya, mahaba yung buhay niya, meron ba siyang peace? O, diba? Ganun minsan yung tanong natin And then, minsan naman nasasabi natin, bakit naman siya? Bakit siya ang bait-bait niya? Siguro naisip yan ni Sir Christian nung namatay yung tatay niya. Bakit naman si Papa, napaka-faithful naman niya sa Panginoon. Masama na damo Hindi naman siya masamang damo, napaka-faithful niya sa Panginoon. Bakit naman, nasan yung long life na sinasabi dyan? Yan, kitang-kita ko naman yung pagsunod niya sa Panginoon. Nasaan yung long life na sinasabi dyan? Diba sa panahon natin kasi, sa panahon natin ngayon, alam mo yung 40 long life na yun Sa dami ng mga kinakain natin na bawal, na hindi maganda. Actually, yung 40 long life na yun, di ba, Ma'am Virgie? Long life na yun. Sa dami ng activities natin ngayon na hindi maganda, hindi nakakatulong sa kalusugan natin, long life na yung 40. Di ba? Yan, sabi ng Bible dyan, gusto ba natin ng long and prosperous life? Hindi lang long life prosperous life. Di ba? And na nai-enjoy natin yung blessing ng pagsunod natin habang tayo ay nabubuhay. Ano ba yung laging tanong natin yung sasabi natin na masamang dabo na mahaba buhay, and meron ba silang prosperous life? Na-enjoy ba nila yung blessing ng meron lang long life? O, diba? And meron yung iba dyan, long life, mahaba yung buhay nila. Pero, alam mo yun, yung mga stroke patient na 10 years nang nabubuhay na sa ganong kalagayan. O, di ba? Yung na-comatose na mahaba yung comatose, sabi ni Ma'am Virgie. Di ba? Pero pag sinabi natin length of days na makukuha natin, bunga ng pagsunod natin, pag-practice natin sa salita ng Diyos na papakinggan natin, hindi lang long life yan, prosperous life. Yan, na-i-experience natin yung pagpapala na galing sa Diyos. Di ba? Yung laging binabanggit ni laging binabanggit ni Pastor, yung kay Sir Chris, di ba? And so, hindi lang siya yung nakakaranas ng blessing ng pagsunod niya sa Panginoon. And hanggang kay Sir Christian, hanggang kay Makmak, di ba? And na-experience pa niya yung blessing, bunga ng pagsunod niya. Di ba? And so, ulitin ko, sinasabi natin, maaga naman, di ba? 60 ba? 60 siya ba? 60. Ay, 59. 59. Pambira, parang naisip natin, bakit hindi ba umabot ng 60? Grabe naman, di ba? Pero di ba, sabi ko kanina, sa dami ng pinapasok natin sa katawan natin na hindi maganda, yung ginagawa natin, di ba, long life na yung 40 sa panahon natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Di ba? And ano pa, sabi siya ng Bible, length of days and long life. Yan yung long life dyan, sinisignify niya dyan, period of time that is greater than expected. Diba? Yan. So, ang sabi ng Bible, ang buhay ng tao ay, sabi sa Book of Psalms, 70 and 70. Diba? Sinasabi natin na after 70, kapag lumagpas ka na sa 70, bonus mo yan sa Panginoon. Diba? And kaya nga maraming may bonus na sa pag lumagpas na ng pag 71, sabi natin na, may 2 years bonus ka sa Panginoon. And kasi nga yun yung idadagdag ng Panginoon sa buhay po natin. Diba? Halimbawa, 40. 40 yung pinaka na yun, long life na yung 40 ngayon tapos dadagdagan pa ng 5 years. Diba, Ma'am Virgie? 5 years, ilan na lang. Yan, diba? Pero yung idadagdag ng Panginoon, full
full of blessings. Di ba? Naalala niyo po si Hezekiah, di ba? Last time, nabanggit lang ni Pastor yun eh. And nabanggit ni Pastor yun sa preaching niya si Hezekiah, di ba? Ano yung prayer ni Hezekiah? Nadagdagan ng Panginoon yung kanyang buhay. And di ba? Nag-grant ba yung request ni Hezekiah? Yes, nag-grant yung request ni Hezekiah. Bakit? Dahil yun sa pagsunod niya sa Panginoon. Di ba? And sinabi niya nga sa Panginoon na sumusunod siya. Di ba? Kapag may hinihiling tayo sa Panginoon ay pwede pala nating sabihin yan sa Panginoon. Hindi naman yung isisingil mo na, oy, masunurin naman ako. Pero pwede pala nating gamitin yan kapag meron tayong hinihingi sa Panginoon, yung pagsunod natin. And then ano naman yan, matik naman yan na kapag sumusunod ka sa Panginoon, andyan lagi yung blessing di ba? Yan. So yun, sabi ng Bible, pag masunod tayo, committed tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos, meron tayong length of days, meron tayong long life, and peace. Di ba? Ito yung hinahanap ng maraming tao. Na sabi nga natin, hindi natin mabibili, hindi ito nahihingi, or kahit sabihin, minsan nga siguro kung nabibili ito, pagsisikapan na ang lahat na mag-iipon para gaano man kamahal yung peace na yan, bibilhin. Kung nabibili lang, di ba? Yan, pero hindi Ano yung peace na yan? Nakukuha lang natin yan. And kapag, sumusunod tayo, committed tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Ibig sabihin ng peace is happiness. Di ba? Mahaba na yung buhay mo, may happiness ka pa. Ano pa? Safety. Alam mo yun, yung safe ka from all alarms. Sabi ng kanta, safe from all alarms, di ba? Yan, so safe ka. And hindi naman sinasabi na walang problema, di ba? Pag peace, walang problema. Di ba? Meron pa rin. Yan, pero alam mo kung paano i-deal, i-address anuman problemang dumating sa iyo. Bakit? Kasi meron kang peace na nanggagaling sa Panginoon. And hindi lang dyan, sabi rin dyan, ibig sabihin din ng peace po dyan is prosperity pa rin. And diba? And diba, maraming nagsusumikap para magkaroon sila ng prosperous life, successful life na binanggit ni Sir Christian kanina from the book of Joshua. Yan, lahat nagsusumikap. Diba? Kaya minsan nga, hindi na nakaka-church, but nagsusumikap. And kasi, pag Sunday, kasi mas maraming, so may mga work, may mga businesses. Kasi pag Sunday, mas maraming tao, mas malaki yung benta. Diba? Parang ganun yun Kasi ano din yung pagsusumikap nila para magkaroon ng masasabi na successful life. And kasi yung sa bagay, yung iba naman ang measurement nila ng success ay yung material things, di ba? Yan, so I believe naman na yung pagsunod natin sa Panginoong Diyos, pag committed talaga tayo pagsunod ng Panginoong Diyos, andyan pa rin yung blessing natin materially, financially, and pagpapalain din tayo ng Panginoon. And diba? Kaya yung ibang tao nagsusumikap sila. Yan, grabe, work dito, sideline doon. And diba? Overtime dito, overtime doon, para lang magkaroon ng successful life. Tinatawag nilang successful life. Pero hindi nila alam na ang susi para magkaroon ka ng successful life ay walang iba kundi yung pagiging committed natin sa pagsunod ng salita ng Diyos. Diba? So kung gusto natin yan, ano yung gagawin po natin? Gawin po natin yung sinasabi po dyan sa verse 1. Forget not my law, and let thine heart keep my commandments. Yan. So, pag nagawa natin po yan, pag naging committed po talaga tayo na hindi natin pinipili yung salita ng Diyos na napapakinggan po natin, susunod po lahat yung blessing po dyan. And diba? So, gusto ba natin yan? Gusto ba natin magkaroon ng prosperous life, successful life, magkaroon tayo ng peace? Yan. So, anong gagawin natin? Yan, andyan na yan sa verse 1. Gawin lang natin yung sinasabi dyan sa verse 1 and blessings will follow. And sabi nga, blessings will follow. And alam mo yung preaching ni Pastor na hindi lang susunod sa iyo yung blessing. Di ba? Naalala niyo yung preaching ni Pastor na ganun. Kapag committed tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos, hindi lang susunod sa iyo yung blessing, o-overtaken ka pa ng blessing. O, di ba? Yung nakikita sa yun, kung magsasalita yung blessing, dito lang ako, no? Di ba? Inaabangan ka ng blessing. Papunta ka pa lang yung blessing, nag-aabang na.
And bakit? Dahil yun sa dahil committed po tayo sa pagsunod ng salita ng Diyos. And so actually maraming blessing na sinasabi ng Bible and maraming rewards na makukuha po natin kapag natutunan nating maging committed and sa pag-obey ng salita ng Diyos. Pero eto lang yung nabanggit ko, yung sinasabi lang po diyan sa Proverbs. And kaya pansinin niyo sa Book of Proverbs, and laging sinasabi siya na keep my commandments and yung law. Actually, paulit-ulit lang yan. Iba lang yung words na ginagamit. Pero iisa lang yung sinasabi siya na yung salita ng Diyos na napapakinggan po natin and i-practice po natin yan, sundin po natin yan. At iisa lang din yun sa patutunguhan natin kapag natutunan natin maging committed sa pagsunod. Saan po? Sa blessing. Gusto natin ng blessing? Yan, maging committed tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. So, yan lang muna. And thank you po. Yan, so maganda yung yung really pag committed tayo na mag-obey ng salita ng Diyos is we have yung blessings. Yun. Hindi natin alam kung anong klaseng blessings yung nag-aantay or nag-aabang sa atin, di ba? Pag tayo ay fully committed, yan, to obey God's word. And truly, wala pa tayo dun sa talagang, alam mo yun, yung obedience talaga ng salita ng Diyos. At kung sa atin nga na napag-uusapan natin ito, yan, challenging siya, lalo na sa mga, yun, wala pa sa, hindi pa nakakapakinig ng devotion. Di ba? Yun. And sa akin naman, yung last time, nabanggit ko yung yung introduction sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, di ba, ng salita ng Diyos yung magtuturo, yung guide natin, di ba, yung pinaka-manual natin na magre-rebuke, mag-instruct sa atin, di ba, magiging source natin in all aspects of our lives. At dito sa sa why do we need to commit God's word, yung first point ko is, ayun, it is our duty. Yan. It is the duty of a believer, anak ng Diyos, na mag-commit to obey God's word. Gaya ng nabanggit ni kanina, ni Ma'am Ginida, hindi malayo sa sinabi niya sa Ecclesiastes chapter 13. Ecclesiastes 12. Chapter 12 verse 13. Wait lang. Ayun, chapter 12, verse 13, sabi niya dito. Chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yun, ito yung pinaka-duty natin. So, yung nabanggit ni Pastor na bakit hindi pa tayo pinatay ng Panginoon upon our salvation, di ba? And the fact na andun yung mission, yung we are commissioned by God, di ba? And isa sa itong duty natin is to fear God, kasi isa yon, and to keep His commandments. So paulit-ulit nga nabanggit ni Ma'am Ginida kanina, madaming repetitive, di ba, na phrase yon, keep His commandments. If you love me, keep my commandments, di ba? And dito sa sa duty, pag sinabing duty, it's an obligatory task, or ito yung function natin, 'di ba? For God. Ayan, service for God. And yung fear, 'di ba, na paulit-ulit na nabanggit is to highest reverence, 'di ba? Yung highest respect natin sa Panginoon. Kumbaga, yung respeto natin sa kanya is above all. Yan. Mas greater pa yung respeto natin sa Panginoon, yung reverence natin over sa mga loved ones natin, di ba? At andun yung pinakapangunahin. Yan, katulad nga ng nabanggit ni Pastor kagabi dun sa preaching na the main thing, di ba? Hanggang dun sa Great Commission, it's the main. Laging Panginoon ang nauuna. Ayun. So, nakaka-guilty nga, di ba, na yung preaching niya. Kasi nga, ayan. Pero, ang galing ng share ko lang yung kahapon kasi before pagpasok ko ng auditorium, tapos sabi ko na, it's quite alarming yung
yung sa akin personally. Yan, pagdating sa soul winning. Ayan. And then, magkukumit talaga ako actually. And then, hindi ko alam na yun din palang preaching ni Pastor kagabi. Ayun. So, kakaisip ko lang, sabi ko, magkukumit ako sa soul winning every day. Nagkataon naman na yun ang preaching na ni Pastor. So, ayan, nilubos-lubusan ko na. Ayan, to go back to soul winning every day. Kaya maganda yung 'di ba? Saan pa tayo makakakita ng pastor ng ganun, 'di ba? Na nagre-remind sa atin. Ayan. Antag doon na nawawala na nga yung soul winning mo, yung kasigasigan sa Great Commission hanggang sa pagdi-disciple. Ayan, syempre as a Bible student, talagang nakakahiya sa Panginoon yung ganun na wala kang you're back to scratch again. So, I always treat din yung sarili ko na I'm always back to scratch. Na dapat talaga meron at meron. Kasi pangunahin nga yung Great Commission. Hindi naman, parang hindi sapat yung, halimbawa na sa work ka nga, tapos, ayun, nag-soul winning ka naman. Pero parang hindi naman yun yung tinutukoy niya sa Word of God, di ba? Na meron talaga yung kailangan meron kang, kasi nandito na nga yung ipapasa, babanggitin ko mamaya yung verse. Pero sa pinaka-last actually, andun na nga yung yung commandment ng Panginoon na yung sa discipleship na dapat meron ka talagang nadi-disciple. So, ganun. And if you're empty, so parang ilang months na, parang ganun, wala ka pang nadi-disciple, wala ka pang, di ba? Nadadala sa bahay-sambahan. So, ganun yung something's wrong nga. Yan. Sa natin, sa priorities natin. Yun. So, kung ano yung pina-prioritize natin. And it's quite grateful talaga ako sa So, doon sa preaching kahapon. Kasi, kung walang ganun, walang hindi tayo mamomotivate. Diba? So, yun. And yung wisdom talaga, ang galing talaga ng Panginoon, yung timing niya. Kasi sabi ko magkukumit ako mamaya ng tapos yun nga yung preaching. Yun. Sa akin lang, talagang And then, dun sa back to, dito sa duty, ayan, sa 2 Timothy, in addition to that, 2 Timothy chapter 2, verse 15, nasabi niya dito, maganda yung verse na pagdating sa committing to, sa bakit natin kailangang mag-commit to obey God's word. Diba? Chapter 2, verse 15. Sabi niya, study, yan, to shew thyself approved unto God. Yan, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diba yung kahalagahan or yung bakit natin kailangan na mag-commit, diba na kasi nga duty natin yan, nandyan na yan, kumbaga upon our salvation, andyan na yan, diba? Kasi nga, kung mapapansin natin dun sa Acts chapter 2, diba? Yung mga naligtas doon na 3,000 souls. Ayun, diba? They continued steadfastly in the apostles' doctrine. Ayun, so daily, searching the scripture daily. Ganun yung description sa kanila noon. And sa atin din hanggang ngayon, diba? We are tasked then to study, to show ourselves, yan, approved workman, approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So kapag yung study, di ba, yung andun yung careful examination. Kaya nga naalala ko, yung best friend ko kasi nasa nasa Japan. Nung nandito pa siya, we were lagi kami magkasama, tapos hanggang sa camp. Tapos ako talaga yung naging way na siya, na na-revive siya sa Baptist. Kasi Baptist yung camp. And then, after that, nagtuloy-tuloy kami sa nag-church. Yan, sa Baptist church. Nahila ko siya. Kasi those were the days nung parang depressed siya. Ayun, tapos hanggang sa di tumagal, nag-decide na siya na tumira na lang sa Japan kasi second generation na Japanese siya. So, ang nakakalungkot, yun, nakapag-asawa siya ng Pentecostal. Ayun, so yung influence, ayun, nasa Pentecostal. Kaya yung recently lang na
sabi ko parang I think it's about time. Sabi ko kasi ang dami talagang mga pupunta ka sa sa mga born again, sa mga na passive. Kung ano yung tinuturo sa kanila, yun lang yun, hindi na sila talaga magbabasa. Ayun, hindi nila i-consult yung Bible kung totoo nga yung sinasabi ng pastor nila. Basta lang, passive lang sila, oo lang sila ng oo. 'Di ba? Amen lang sila ng amen hanggang sa parang Catholic lang na ganun. Tapos hanggang sa dun sa speaking in tongues na the power yung sabi, the power of speaking in tongues na natawa talaga ako dun sa Victor. Ang dami talagang nag-amen. Sabi ko kailangan talagang maliwanagan lang sila. Tapos sinend ko yung link doon sa best friend ko. Tapos kahapon, and then syempre before ako before ko ipinaliwanag yun, syempre ako doon kay Sir Maki. Yan, kinonsult ko muna syempre kung paano yung rightly dividing the word of truth. Itong ganun yung kahalaga yung yung committed to obey God's word. Kasi kapag wala tayo doon, we will feel ashamed talaga, 'di ba? Andun yung wala kang confidence na i-share i-impart yung knowledge of God's word. Wala kang confidence na ibahagi na kailangan nila halimbawa yung kaibigan ko, yung best friend ko talaga is second family ko na siya. Kailangan niya kasi yun nga lang, wala siyang magagawa na sa siya napangasawa niya Pentecostal. So, ang ko na lang is gamitin siya. Sabi ko, gamitin ka na lang ng Panginoon na ipaliwanag sa kanila hanggang sa yung tatay niya kasi pastor. Yung tatay ng asawa niya, pastor ng Pentecostal. So, sabi ko, bahala na basta't nalulungkot din siya. So, parang magkaiba na sila ng kung na-impluensyahan ko siya about that. Kasi sabi ko, hindi naman mahirap intindihin yung Bible about speaking in tongues na language yun. Tapos, ganun-ganun. So, dun sa history. So, mahabang usapan. Kaya, ayun, at least sa kanya, naiintindihan niya. Yun, di ba nakakalungkot kapag tayo talaga, kung sabi ko, hindi nga tayo committed to obey God's word, wala tayong yung may mga magsasuffer din talaga sa surroundings natin. And yun, yung sabi niya dito, yung workman, di ba? Means the laborer, yung tayo. Yun yung binabanggit dito. At yung rightly dividing the word of truth. Sabi niya, di ba meron tayo, it's our duty, di ba, to obey God's word, to keep God's commandments. So kapag rightly dividing the word of truth, accurately understanding and teaching the Bible, avoiding misinterpretations, and ensuring a clear and faithful presentation of God's word. Yung tama, hindi siya misinterpretation ng Bible, di ba? Yung tama dapat, yung tinuturo mo, sisiguraduhin mo na tama, yung binabahagi mo. Kahit nga sa gospel, di ba, kailangan natin maging maingat, di ba? Sa sinishare natin kung paano natin sinishare yung gospel. Ayun, kaya yun, pati yung panalangin na may misinterpret na, yung mga ganun. And, yan. Another is guarding against guarding against false teachings and ensuring that the message of the Bible is presented in a way that is faithful to its original. So, sa dami ng mga, di ba, false teachings, misinterpretations ngayon ng Word of God, ayun, kung tayo nga yung nabanggit ni Pastor kahapon, na atin na yung set of truth, di ba, nasa atin na yung katotohanan, tapos hindi pa tayo gumagalaw, wala pa tayong ginagawa. Ayun, pinapabayan na lang natin yung iba, yung souls. So parang, yun din, yung naisip ko din talaga yun, yung kaya ako, sabi ko, oo nga, yung obligasyon mo na ipahagi sa kanila kasi hindi nila naintindihan. Amen lang sila ng amen sa sinasabi ng pastor pero hindi nila kinukonsult kung totoo nga. Ayun. So, malaking bagay yun kasi sabi ko, grabe yung speaking in tongues na sinasabi nila na bubbling na yan. Tapos, nawala na yung ini-ignore na or winawalang bahala or parang ini-emphasize nila na walang kwenta yung word of God. Parang, kasi edifying the church yung sinasabi nila na yung gano'n na bubbling na misinterpretation nila. So, di ba? Ano na yung salita ng Diyos, di ba, na kung puro na lang doon sila magdudwell.
parang sa kanila nga is yun, maling spiritual gift yung tingin nila. Ayun, so nakakalungkot. And this time, kaya kailangan talaga natin na yun, to commit to, kapag tayo is committed to obey God's word, andun yung careful study, di ba? Andun yung careful examination natin. Ayan, so yun lang muna at itutuloy ko na lang next meeting. Thank you, Ma'am Virgie and Ma'am Janida. Yan. So, yun, napaka ganda na usapin na is all about pagsunod sa Word of God. Yan. So, sabi nga ni Ma'am Janida is a key of success. Kung gusto natin maging success, be obedient. Yan. So, yun, para magkaroon ng long life. Hindi lang yung mga masasamang damo yung long life. Si Ma'am Janida, no? Very obedient, no? Aabot siya ng 80. Yan, makakatanggap pa si Ma'am Janida ng 100,000 kapag 100 niya. Papitsa ka nga yung gums na lang kakagat sa Alright, so yan, napaganda, no? At mahababang usapin, no? Sa kulang yung isang oras, no? Saan si Brother Philip? Brother Philip. Ay, bira. parang no? Hinihintay niya yung kapag yun, malapit na yung dismissal. Alis na. Alright. Yo, kapag recitation na, ang tawag doon? Yan. Yan. At tanungin natin yung mga kasama natin kung ano yung masasabi nila sa ating topic in a few words. Few words lang naman kasi lights off na tayo. Ay, yan. Sige, maaso natin si Ma'am Grisha. Ma'am Grisha, in a few words. Ay, si Kiray. Ayan, so magandang umaga ulit sa ating lahat. Thank you sa mga nagsalita po. At yun talaga yung kapag once na ibig sabihin na once na narinig natin yung salita ng Diyos, lalo-lalo na pag sa preachings, ganon, katulad ng mga ganito, ibig sabihin ay ito ay para sa atin. Kaya magpasalamat tayo sa Panginoon sapagkat nare-remind tayo patungkol sa salita ng Diyos na importante talaga yung commitment. Importante talaga yung magkaroon tayo ng commitment, lalo-lalo na mahalin natin yung Panginoon natin at lalong-lalo na rin yung salita niya sapagkat yun yung magiging guide ng buhay natin, lalo na tayong mga Kristiyano. Katulad nga ng sabi ng ating mahal na pastor, once na we got saved, we are tayo na ngayon ay obligado na responsible na tayo na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat nandito ako sa Soul Winning Church at nakikita ko na hindi ang pastor natin ay hindi pa siya patay sa paghayag ng salita ng Diyos. Andun pa rin yung fire niya sa pagpipreach ng Word of God. Kaya yun yung pinanghahawakan ko din bilang anak ng Panginoon na bilang anak niya ay may responsibilidad ako na kailangan kong gawin. Lalong-lalo na yung pag-share ng Word of God. Kaya thank you sa Everyday Soul Winning sapagkat masasabi ko sa Panginoon na I am one of winning soul everyday. Kaya yun ay pinapasalamatan ko kasi Panginoon ang nagbibigay ng wisdom, ng encouragement para lalo pang magpatuloy sa paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya yun lamang po. And sa akin po, totoo po yung mga sinabi po ng mga nagsalita, na ang pagsunod po ay hindi po madali, pero ito po yung foundation natin, ito po yung foundation ng ating pananampalataya, ito po yung guide natin sa araw-araw. At sa pagsunod po natin, ay dito po tayo na
nasi-shape ba na sa mga dito tayo nagmamature, especially sa mga desisyon natin sa buhay. At ganun din po sa karakter natin, at sa ating plano sa buhay. Kaya mahalaga po yung pagsunod po natin sa salita ng Diyos. Yun lang po. Amen. Amen. Brother Mark. Brother Mark. Amen. Yan, ano masasabi mo? Ayan po, good morning po sa tipong lahat. At yun nga po yung mga sinabi po ng mga hosts na kung saan din yung devotion sinabi po ni Pastor yung nung last na devotion nung Saturday na kung saan sabi nga, pag once na tayo ay sumunod sa salita ng Diyos, pag once tayo ay nagubi, andun yung blessing. Pero pag once na wala yung, pero pag once na hindi natin sinunod yung Word of God, curse yung maranasan natin sa atin ba yung kaya nga na kung saan kinakailangan natin na sumunod or sundin natin yung salita ng Diyos. Yun lamang po. Thank you, Brother Mark. Biyara. Hindi nga walang bumabati ah. Alright. Si Ma'am Sabel, ba may sasabihin si Ma'am Sabel in a few words? Ano po yung natutunan natin sa umagang ito? Naimbag nga agsapa. Tayo kami ulit again. Salamat tayo sa topic natin ngayon na commitment to obey God's word. Sa pag-o-obey natin ng salita ng Diyos, dito tayo nag-guide para ito yung nag-lead sa atin para maging blessing sa iba. Wow. At dito tayo nagiging successful, sabi nga, successful life, material man or spiritual. Sa pagsunod natin, dito tayo nagiging blessing. Wow. So, yun lamang po, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Sabel. Yeah. Si Ma'am Emilia naman. Si Ma'am Emilia, in a few words, ano po yung natutunan natin sa ngayong devotion? Naririnig ba ako? Yes po. Yeah. Good morning sa ating lahat. At nagpapasalamat din ako sa mga naririnig ko kasi ang dami ko nang narinig, ang dami ko nang pero kulang pa rin ako sa application. So yun yung wina-workout ko, kagaya nga ng sabi ng pastor na namamatay na yung sa winning. Aminado po ako doon. Kaya sabi ko nung nakikinig ako ay para yun sa akin. Sa akin yun. Kasi nung last year na nag-umpisa ako andyan yung fire ko. Pero ngayon parang lumalamig na. So yun yung pinipray ko din na ibalik ko yun. Hirap man na magano sa mga nangungalit virtual, yung paano ako mag-solve. Ang dami nilang dahilan. Alam ng Panginoon na araw-araw kong may kinakausap, pero ayaw talaga nila. Pero ngayon, kanina, kinukulit ko talaga, hindi ko talaga tinigilan. So, answer prayer that pumayag siya magpa-share. So, may nasaluin ako ngayon na araw. So, thank you. Yun lang po. Salamat. Thank you, Ma'am Emilia. Amen. From Saudi. Yan. So, yan. Napakagandang talakayan talaga, no? At press po tayong natututo sa salita ng Diyos. Yan. So, yan. Kaya tayo ay, gumawa tayo ng commitment, no? Gumawa tayo ng commitment na kung saan andun yung ikakalago natin, no? Ikakalago natin bilang isang Kristiyano. Alright, so wag natin pong kalimutan ang ating mga bawat programa dito sa simbahan.
ang ating saturation mamaya. And mga Bible studies. Yan, hanggang bukas po yan. Then, yung ating upcoming event sa April 20, our Public Servant Sunday. So, invite natin yung mga mga nangangampanya. Ayan. So, tama muna yung pang-kampanya. Kinig muna sa salita ng Diyos. No? So, yan. At tuloy-tuloy lang po tayo sa mga morning devotions natin. So, anything else? Wala na. Alright. So, doon po magtatapos ang ating devotion. And always tune in sa mga devotion natin bukas and yan hanggang Saturday. Alright. So, tayo po ay magwakas sa ating panalangin. Let's pray down ng Diyos. Maraming salamat pa noon sa natapos ng devotion. Maraming salamat pa noon sa pag-usapan po namin na andun po pa noon yung instruction nyo po sa amin Panginoon at andun po pa yung pagsunod po namin sa inyong salita Panginoon. Bless us, O Lord, na ma-apply po namin sa aming buhay. Magawa po namin upang sa ganun, ikalago po namin Panginoon at didalahin ko din po Panginoon sa mga bawat gagawin po namin sa buong magkapon. Nandun po yung protection at gabayin nyo po Panginoon lalo na pa Panginoon sa mga pupunta sa mga area. Nandun po yung gabayin nyo po Panginoon and then sa mga papasok sa trabaho Panginoon. At gamitin nyo po kami Panginoon upang maraming kaluluwang Panginoon maliligtas ang araw na ito Panginoon. Patawad Panginoon sa mga nagkasalanan. Padalaran sa Panginoon Jesus. Amen. Thank you and God bless us all. Thank you po. Bye. Bye.